Sa mga susunod na linggo, target ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na makapaghain na ng mga kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa katiwalian sa mga flood control project. At uungkatin din ni Remulla ang ilang dating kaso, gaya ng kontrobersyal na pagbili ng umano'y overpriced medical supplies sa Pharmaly noong pandemya. Saksi, si Salima Refran. Sa harap ni Supreme Court Acting Chief Justice Marvic Leonen, nanumpa bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas si Jesus Crispin Remulla. I, State your name, please. Jesus Crispin Katibayan Remulla, Sinaksihan niya ng kanyang asawa at mga dating kasamahan sa Department of Justice. Sa kanyang pag-upo bilang ombudsman, tututukan daw ni Remulla ang tinawag niyang emergency situation dahil sa maanumalyang flood control projects. Target daw na makapaghain ng mga kaso sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. Sir, kahit kamag-anak po ng Pangulong talaga po sa... Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Siniguro ng bagong ombudsman na may mapananagot dito. Kung hanggang kailan maghihintay ang taong bayan bago maramdaman ang katarungan. Mahirap magsalita sa ngayon, pero papaspasan natin ito. Gusto namin matapusin kagad ang present ng evidence at i-rest yung case ng prosecution as soon as possible. Kaya dapat ito puro continuous trial. Pag ganyan, may makakonvict na tayo in 3 months, 4 months. Bubuklatin at pag-aaralan din daw ni Remulla pati ang mga nakabimbing rekomendasyon at kaso. Kabilang na ang pagbili sa umano'y mga overpriced medical supplies sa Pharmaly noong pandemya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. So kailangan bisitahin natin. Sa draft partial report noon ng Senate Blue Ribbon Committee, inirekomendang isama sa kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi ito inadopt ng komite dahil kulang sa pirma. Kaya ang pinakamataas lamang na opisyal na kinasuhan ng ombudsman noon ay si dating Health Secretary Francisco Duque III at dating hepe ng Procurement Service ng Budget Department na si Christopher Lau. Tanong ngayon kay Remulla, pwede bang umabot ang kaso kay dating Pangulong Duterte? Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Pangako rin ni Remulla, isa sa publiko ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na deklarasyon ng mga ari-arian at yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Pero may limitasyon alinsunod sa data privacy law. Ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan eh. I-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties, undertaking, na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Galing sa pamilya ng mga politiko si Remulla. Siya mismo naging kongresista at gobernador ng Cavite. Kapatid niya ang kasalukuyang DILG Secretary na si John Vic Remulla. Mga halal na opisyal naman sa Cavite ang kanyang mga anak. Ngayong ombudsman na siya, paano kung ang mga kaanak o mga kaibigan at kaalyado ang nasangkot sa issue ng katiwalian? Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko na maayos na tao. At alam nila na pag ang tatay nila nagkatrabaho talaga. They know about it. Kaya hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, isabihin lang at harapin natin ang mga problema niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ng inyong saksi. Nalusaw na po ang low pressure area na binabatay ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Kedan naman, inaasang lalabas na ng PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Huli itong namataan, 1,350 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, wala itong direktang epekto sa bansa. At ngayon, southwesterly wind flow ang nagpapaulan sa Visayas at Mindanao, habang northeasterly wind flow naman sa extreme northern Luzon.
Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa halos buong Luzon bukas ng tanghali hanggang hapon. Sa umaga naman, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Bohol at Eastern Visayas. Mas maraming lugar na ang posibleng ulanin pagdating ng hapon at posible rin ang malalakas na ulan sa Zamboanga Peninsula habang kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan sa iba pang lugar sa Mindanao. Asahan din ang pag-ulan sa Metro Manila hanggang gabi. Mas mababa sa suggested retail price ang ilang pangunahing bilihin base sa monitoring ng DTI at ng lokal na pamahalaan. Pero ngayong magpapasko, humihirit ang ilang mga manufacturer ng hanggang 5% taas presyo sa mga Noche Buena products. Saksi, si Bernadette Reyes. Mahigit 2 buwan pa bago ang Pasko pero ngayon pa lang nagsimula ng mamili ng mga panghanda sa Noche Buena si Charina para anya medyo makamura. Para advance kasi parang ang price mas mura pa kaysa pagdating ng malapit na yung Christmas parang tumataas. Ito rin ang obserbasyon ng Department of Trade and Industry tulad sa mga karaniwang sangkap gaya ng macaroni, keso, condensed milk, mayonnaise at iba pa. Depende sa produkto hanggang 5% ang hirit na taas presyo ng ilang manufacturer. Pero iba raw ang gustong mangyari ngayong taon ng DTI. Every year they always ask for an increase, di ba? Parang normal na ata yun na hinhiling nila. But this time we're really requesting them that no price increase. Sa ngayon, meron naman daw nagbaba ng presyo tulad ng isang brand ng Christmas ham. Hamon pa naman ang isa sa hindi na raw afford ng ilang mamimili tulad ni Gloria. Hindi kami naghahambog. Tama na yung spaghetti tsaka konting luto ng minudo, yun lang. Opo, para? Para makaraos lang. Meron akong nakakausap that will not have any price increase. Merong isa na magro-rollback, so that's actually good news. Ayon sa DTI, mas mataas na presyo ng ingredients at labor cost ang karaniwang dahilan ng manufacturers para sa hirit na taas presyo. Sa susunod na 2 linggo, inaasang makakapaglabas na ng DTI Noche Buena Price Guide para magsilbing gabay sa mga mamimili. Bukod sa mga pangunahing sangkap sa mga pang Noche Buena, stable pa naman ngayon ang presyo ng mga produktong agrikultura, pero nag-i-increase naman talaga pag lumalaki yung demand. Pero hindi naman ganun kalaki kasi maganda naman yung supply natin. Yung egg talaga nagtataas yan pag ganitong season, tsaka yung karne. sinisikap naman daw ng DTI na hindi na rin magtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang matapos ang taon. Katunayan sa price monitoring ng DTI at lokal na pamahalaan ng Taguig ngayong araw, mas mababa pa sa suggested retail price ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa bigas, may mabibili na sa halagang 30 hanggang 37 pesos kada kilo. Now there's a lot of choices. Bumaba na siya ng 30, which dati the prices were like 58, 56. Ngayon nasa 30s na. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Nais palaguin ng gobyerno ang kakayahan ng bansa na gumawa ng sarili nating armas at iba pang mga gamit pang militar. Kasama po rito ang paglikha ng sarili nating mga drone at maging barko na pwedeng magpatrolya sa West Philippine Sea. Saksi, si Chino Gaston. Mga drone na kayang maghulog ng mga bomba o magsagawa ng aerial reconnaissance. Barko na kayang magpatrolya sa West Philippine Sea. Mga assault rifle, sniper rifle at body armor na gawang Pinoy. Ilan lang ang mga ito sa mga sandata at teknolohiya ng local defense industries na balak palaguin ng gobyerno alinsunod sa Self-Reliant Defense Posture Program o SRDP. Sa ngayon kasi, halos lahat ng barko, eroplano, armas at iba pang gamit ng militar binibili pa sa ibang bansa. Yung capabilities na continuously ina-acquire natin na 100% foreign owned. Eventually, we will have our own capabilities na partnered with local industries. Yun naman yung intention natin, matrigger yung industries natin to the SRDP law. So, yung ating dependence and reliance sa mga foreign suppliers in the future, hopefully, is mababago na to the SRDP law. Isa sa mga isinusulong ng Philippine Air Force ang pag-manufacture ng sariling attack at surveillance drones na naging epektibong panalag sa kalaban sa nangyayaring digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kasama sa SRDP program ang paglikha ng sariling spare parts ng mga gamit na kaya na ngayon gamit ang 3D metal printing technology. Bukod sa gamit pandigma,
Pinaglalaanan din ng panahon ang research sa food technology gaya ng mga ready-to-eat combat meals na swak sa panlasang Pinoy, gaya ng tapa, adobo, binagoongan, Spanish sardines at kanin na kayang tumagal ng 1 taon na hindi nasisira. Humuhugot ng gabay at kaalaman ng Defense Department mula sa ibang bansa gaya ng Turkey, India at South Korea na binuhusan ng investment ang local defense companies at ngayon ay nag-e-export na ng mga armas sa iba't ibang bansa sa mundo. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Lord, please send some help. Ilang residente sa Cebu ang hindi na pinayagang bumalik sa kanilang mga tirahan dahil sa malalaking bitak na lumabas matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Saksi, si Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Animoy nahati ang lupa sa laki ng mga bitak na nagsulputan sa bahay ng pamilya Rota sa Tabugon, Cebu. Ito, may nabiak na sa loob ng bahay namin. Maliit lang yung una. Tapos palagi aftershock mo na laki na. Sobrang takot. Dahil dito, hindi na sila pinayagan ng Tabugon MDRRMO na tirhan ito. Lumipas na ang 1 linggo nang maramdaman ang magnitude 6.9 na lindol dito sa Northern Cebu. Pero hanggang ngayon, kinatatakutan pa rin ng mga residente dito sa Barangay Tapul sa bayan ng Tabugon. Itong namataang bitak na kilometro ito ayon sa mga residente dito na nung matapos ang lindol, nasa 3 to 4 inches lang ito pero ngayon lumalaki ito habang nararamdaman nila ang mga aftershocks. Subukan nating ihulog tong bato kung hanggang saan ang lalim nito. Pero wala na, hindi na natin makita. Ininspeksyon na ng FIVOX at lokal na pamahalaan ang 3 barangay na nakitaan ng bitak. Gayon din ang mga landslide area. Nakararanas pa rin doon ng pagguho ng malalaking bato galing sa mga bundok. 7 barangay ang apektado ayon sa Tabugon MDRRMO. Sa Barangay Tapul, pinangangambahang gumulong ang isang malaking bato at mabagsakan ng ilang bahay. Hinahanapan ng paraan para matanggal ang bato. Sa tala ng LGU, nasa 4,000 bahay at mahigit 11,000 pamilya ang apektado ng lindol sa Tabugon. 6 ang nasawi. Tuloy naman ang paghahatid ng relief goods at iba pang tulong. Sa Bugo City, hinihikayat na ang mga residente na nasa open ground at gilid ng daan na lumipat na sa itinalagang tent city. Patuloy naman ang pagdating ng tulong mula sa mga international community para sa mga nilindol sa Northern Cebu. May mga nagbigay din ng mental health assistance para sa mga kabataang posibleng nakaranas ng trauma. Labis ang pasasalamat ng mga residente sa mga tumutulong sa kanila. Bilang pasasalamat, namigay sila ng pagkain sa mga volunteer at mga donor. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.